Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Coach Chot Reyes, sinabing may double standard ang PBA, sabay pa sa rin kay Coach Tim Cone. Barangay Ginebra versus Blackwater Bossing Game Prediction. Hindi nakakasigurado ang Ginebra. Ngayong araw nga mga chong, ay makakalaban ng Ginebra ang Blackwater Bossing. Marami ang nagsasabi na easy win lang ito para sa Ginebra dahil nasa ibaba ng team standings ang Blackwater with 1 win at 5 loss record. Pero in reality, hindi yan magiging madali. Oo, nasa ibaba ng team standings ang Blackwater pero bilog pa rin ang bola. At hindi nakakasigurado ang Barangay Ginebra lalo na kung magkukumpiyansa sila sa laro. Maraming ang weapons ang Blackwater na po pwedeng gamitin sa Ginebra. At the same time, ilang beses na ring nakabulag ang Blackwater sa kupunan ni Coach Tim. Kaya naman, ano nga ba yung mga kinakailangan gawin ng Ginebra para ma-secure ang panalo? Unang-una sa kanilang listahan ay i-contain yung mga key players ng Blackwater Bossing. At unang-una nga dyan ay etong si Cedric Berfield. Eto nga si Berfield mga chong, ang isa sa pinakamahusay na rookie ngayong season. Pumapangalawa nga ito kay RJ Abarrientos sa Rookie of the Year Award. Kaya naman, kailangan tutukan ng Ginebra ang nasabing rookie. Ang laro netong si Berfield ay dominant ball handler. Madalas sa kanya nagsisimula yung opensa ng Blackwater. Kaya naman, kung magagawang pigilan ng Ginebra etong si Cedric Berfield, ay malaki yung chance nila na makuha ang panalo. At yung mga nakikita nga natin na po pwedeng ipang-depensa kay Cedric Berfield ay itong lockdown defender ni Coach Tim na si Stephen Holt. Mga impulse nga, kayang pigilan ni Holt. Kaya naman, hindi magiging problema sa kanya yung pagla-lockdown kay Cedric Berfield. Kaya niya nga itong sabayan sa takbuhan, mapa-perimeter man o outside shooting. Kahit umatake pa si Berfield to the basket, ay paniguradong makakasabay si Stephen Holt. At po pwedeng makapalitan ni Holt na bumantay kay Berfield ay itong si Jason David. Isa sa mga magic bunot ni Coach Tim Cone dahil every time na ipinapasok ay grabe yung impact na nagagawa sa kanilang kupunan. Napakasipag nga netong si Jason David, lalong-lalo na sa depensa. Kaya naman, pwede itong makapalitan ni Stephen Holt para tumao kay Cedric Berfield. Bukod dyan, isa pa sa kailangang tutukan ng Ginebra ay si Christian David, dominanteng big man sa loob ng painted area. At yung nakikita natin na pwedeng tumao sa kanya ay si Japet Aguilar. Talagang masusubukan si Japet dahil isang batang big man si Christian David. Ang advantage naman ni Japet ay yung kanyang height, length at ang kanyang experience. Pwede ding tumulong kay Japet si Jamie Malonzo at Troy Rosario. At kung magagawang pigilan ng Ginebra si Christian David at Cedric Berfield ay napakataas ng chance na makukuha nila ang panalo. Sunod sa kailangang gawin ng Ginebra ay hindi nila po pwedeng i-underestimate ang Blackwater Bossing. Gaya ng sabi natin kanina, kahit nasa ibaba ang Blackwater ay po pwede itong makabulag sa Ginebra. Kaya naman, kailangan mag-focus ng kupunan ni Coach Tim Cone at huwag hayaang magkumpiyansa yung kanyang mga players. At para sa ating game prediction mga chong, ay liyamadong-liyamado talaga ang Barangay Ginebra sa laban na yan. Pero tingnan lang natin kung makakabulag ba ang Blackwater Bossing. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Coach Chot Reyes, sinabing may double standard ang PBA, sabay pa sa rin kay Coach Tim Cone sa naging huling laro ng TNT Tropang Giga kontra Rain or Shine Last Painters ay natawagan nga ng technical si Chot Reyes matapos itong pumasok sa loob ng court. At ayon sa naging press con interview, noong tanungin kung bakit siya natawagan ng technical, ay ang sabi nito, baka ma-fine daw siya. Tapos biglang baling na kapag si Coach Tim Cone daw
ay pumapasok sa loob ng basketball court ay hindi daw tinatawagan ng technical. Kaya naman, akala raw ni Chot Reyes ay pwede niya din daw yung gawin kaya siya pumasok. Nagulat nga daw siya nung tawagan ng technical at sinabing may double standards ang PBA. Ako na yung sasagot sa side ni Coach Tim at PBA dahil napakasimple lang ng sagot. Sa tanong na yan ni Chot Reyes, hindi ko alam kung bakit hindi niya alam yan. Unang-una, ay hindi natatawagan ng technical. Si Coach Tim Cone, kapag pumapasok ito sa loob ng basketball court, ay tumatawag muna ito ng timeout. Kaya naman, walang delaying game na nangyayari at yung nasusunog lang, yung kanilang timeout. Pangalawa, ay meron ng warning si Chot Reyes sa laro na yon, kaya siya tinawagan ng technical. Pagdating naman kay Coach Tim Cone ay once tatawagan siya ng warning ay tumitigil na itong magreklamo. Ganun lang kasimple yung paliwanag dyan. Hindi ko alam kung bakit hindi yan maintindihan ni Chot Reyes. Head coach siya ng isang team sa PBA, simpleng rules, hindi niya alam kung kailan dapat magreklamo. Masyado lang talagang mareklamo etong si Chot Reyes. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa nirereklamo ni Chot Reyes na kapag siya technical, kapag kay Tim Cone ay hindi? Ano rin yung masasabi nyo? Agree ka ba na hindi dapat magkumpiyansa ang Ginebra kontra Blackwater? I-comment mo lang dyan sa ibaba.